Good morning! Araw na nga ng Lunes ngayon at ang aking mga malaking itlogan nga ay may trabaho dito lang malapit sa amin. Magkakasama nga lang sila ngayon gawa ng paunti-unti lang yung tawag sa aircon. Syempre medyo malamig na kasi ang gabi. At dahil nga magkakasama lang sila at medyo malapit lang naman ay napagkasunduan namin ay pagluluto ko lang na lang sila ng kanilang tanghalian at kukunin na nga lang dito tuwing lunchtime. Kung bibili pa kasi sa labas ay medyo mahal na nga rin dahil mahal lang taga ang bilihin ngayon. Kaya mas makakatipid ko magluluto na lang ako para may pang lunch na kami dito sa bahay ng mga bata at meron na rin silang pang lunch. So ito na nga, day 1 ng aming ulam ay pork. Mas masarap at mas nakakabusog kasi talagang ulam kapag masarsa, lalo na kung nagtatrabaho yung mga kumakain. At lalo na kapag barako pa yung mga kakain. Kaya naman napag-isipan ko nga na pork ang ipaulam ko sa kanila. Bicol Express to, masarsa, may gata, kaya naman mapaparami ang kain nila. Tapos maanghang-anghang pa, kaya naman mapaparami na sila ng kain pagkatapos mas ganado sila magtrabaho. Syempre, isa lang akong hamak na ina na ipagluluto ang aking mga itlugan para may laman chanchos. Hindi ko man ma-perfect tong lutuing to pero gagawin ko ang lahat sa lahat ng aking abot sa aking makakain. Ha? Ano daw? So ayun na nga, ang unang ginawa ko ay nagisa muna ako ng sibuyas, bawang at luya. Pagkatapos ay ginisa ko naman yung pork na nakahiwa ng maliliit lang na hiwa. Binili ko nga pala sa palengke tong pork na to. Ang part na binili ko ay kasim na malaman kasi yung kasim malambot siya at medyo may taba. At ito din ang sinabi nga sa akin sa palengke na masarap daw tong Bicol Express kasi kung magliliempo ako ay medyo mahal nga naman talaga. At habang ginigisa ko nga pala yan, ay tinimplahan ko na ng patis at paminta. Hinalo-halo ko nga lang ng maigi pagkatapos na itinakpan ko muna upang lumambot. At habang pinapalambot ko nga yung pork, ay marami naman kaming tirang kanin dito kaya hindi na ako nagsaing ng pangtanghalian namin. At ito nga isasangag ko na nga lamang to. Syempre para hindi masayang tong kanin na to. At feeling ko naman ay perfect tong sinangag sa Bicol Express. Pero hindi naman yan na ipapakain ko sa mga nagtatrabaho. Nagsaing pa rin ako ng bagong kanin para sa kanila. At nga pala itong Bicol Express, una kong natikman kasi meron kaming katrabaho noon sa SM na taga Bicol siya at itinuro niya nga rin sa akin kung paano tulutuin. Kaya naman ito ang gagawin ko dito. At ito nga doon pinaka-traditional na pagluluto nila. Yun nga lang yung sa kanila ay hindi talaga tinipid yung gata. Dahil nga naman sa probinsya hindi mo kailangan bumili ng gata. At nga pala kapag ako nagsasangag ng kanin, ang gusto ko lang talaga ay meron lang siyang bawang at asin. Wala na ako ibang nilalagay dahil mas masarap kasi yung kanin kapag yung malalasahan mo lang yung bawang at saka yung konting alat niya. At yun na nga lang din ang nakasanayan na aking mamaliit na itlugan. Pero syempre iba pa rin yung way ng pagsasangag kapag chow fan yung iluluto ko o kaya lalagyan ko siya ng ham at saka corn kapag nagre-request ang mga bata. So maya-maya nga ay medyo malambot na nga tong pork na aking sinangkot siya. Pagkatapos naman nito ngayon hinalo ko lang ng kaunti. At nga pala lagyan ko ng kaunting kamatis dahil sayang naman yung kamatis ko dito ko hindi magagamit. Ito naman ilalagay ko na yung pangalawang piga ng nyug na aking nabili sa palengke. At hihintayin ko nga lang na kumuluyan para tuluyang lumambot na yung pork. Pagkatapos ay tinimplahan ko lang yan ulit dahil medyo tumabang na siya. Tapos meron din ako natirang kaunting sitaw sa ref, isinama ko na rin dahil baka masira pa. Pero hindi ito kasama sa tinuro sa akin ng friend ko nung pagluluto ng Bicol Express. Naisip ko lang siyang lagyan para naman hindi masayang. At syempre para may gulay. Nakpan ko nga lang sandali pagkatapos ay kumulo naman kaagad tapos malambot na rin yung sitaw na nilagay ko. Kaya naman sa ngayon ilalagay ko naman yung unang piga ng gata para mas maging creamy tong Bicol Express ko. At sa nakikita nyo naman, o diba, nagmamantika na siya. Sariling mantika niya yan. Tapos ilagay ko na rin sa ibabaw yung bell pepper dahil gusto ko yung manuluto ko may bell pepper. Ewan ko ba napakahilig ko sa bell pepper. At naglagay na nga rin pala ako ng siling haba para pampaanghang nitong Bicol Express ko. Nakalimutan ko nga lang bumili ng siling labuyo. Pero bago ko pa nilagay yung siling haba na yun ay kumuha na ako ng para sa lunch namin dito sa bahay dahil ayaw ng mga bata ng maanghang. At ayan na, pinadried out ko lang yung sabaw niya kaya naman nagmamantika na siya sa gata. Mga oras na yan pala ay tapos ko na rin pakainin na aking mga estudyante. Kaya naman ay ilalagay ko naman to sa isang container para ipadala sa mga nagtrabaho. Kukunin pala to dito ni Papa B at sabay na rin siya maghahatid sa mga bata. Opo. Laman na sila ng selfie. Thank you. Habang hinahanda ko ngayon lunch sa aking malaki itlugan, ay pinagbihis ko naman ang aking mga estudyante dahil parating na nga si Papa B at ihahatid muna sila sa school. Pagkatapos ibabalik siya dito para kunin naman itong lunch nila. Bye!
Habang nasa school pa nga si Papa B ay tinuloy ko naman ang pagbabalot ng kanilang lunch. First day. First day of school. Tignan mo na ako sa bibi ko. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Hindi na katumbay dito. Hindi ako napapahangin eh.